Ang tanong, paano ba maligtas? Ang problema kasi, no, yung ibang religion, pahirap eh. Ang kaligtasan, marami pang dapat gawin para maligtas. Maggaganto ka, kung ang ganto mo, magkursilyo ka, magsakramento ka. Ang daming pinapagawa. Sa born again naman, ang dami rin iba sa born again. Dapat mag-ministry ka daw. Dapat gumawa ka ng mabuti. Dapat mag-tithes and offering ka sa pastor para maligtas. Karamihan no talaga, mga religion ngayon, yan ang pinagtuturo para daw maligtas. Meron naman kailangan tanggapin si Kristo, pero, maraming pero maliligtas ka kung may bautismo, kung may gagawin ka. Guys, ganyan po kasi nungaling ang mga religion. Tell you honestly, they are liars. Ibang nagtuturo na ang kaligtasan ay dapat ganito, pinaghihirapan ang kaligtasan. Kung si Kristo ay naghirap, dapat maghirap ka rin. Pangunahan ko na kayo mga kapwa ko Pilipino, hindi po doon ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay malatagpuan po natin sa bagong tipan. Okay? Sabi ko kasi sa Romans chapter 6, maraming mga religion na hindi naintindihan ng kaligtasan. Akala nila may gagawin. Pero paano ho ba maligtas? Okay? Paano ho ba maligtas? Una, dapat maintindihan muna natin, ang nature po ng kaligtasan ay hindi po pahirap, hindi po binabayaran, hindi po binibili ang kaligtasan sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa. Marami kasi nagtuturo na kailangan mo rin magpakabait para ikaw ay maligtas. Dapat kasi natin maintindihan mga kapatid, mga kapwa ko Pilipino, pag nagbabasa po tayo ng Bible, dapat i-divide natin ang scripture. Iba ang relasyon ng Diyos sa Old Testament people na mga Hudyo. Iba ang relasyon ng Diyos sa bagong tipan na tayong mga hentil. Hindi po lahat ng nasa Bible ay tayo ang kinakausap. May kinakausap po dyan, tatlo po yan. Ang sabi sa Bible, no, dalawa lang po yan o tatlo. Mga Hudyo at mga hentil. Kapag hentil, hindi ka Hudyo, yun lamang po. Pero sa mga Hudyo, iba po ang kaligtasan sa kanila noon. Ang kaligtasan sa kanila noon ay kailangan nilang sumunod sa kautusan. Pero kasi, no, tandaan po natin, ang kautusan po ay tinapos na po ni Kristo sa bagong tipan. Ano ibig mo sabihin, Edwin, na ang kaligtasan ay wala kang gagawin at hindi ka dapat sumunod sa utos ng Diyos? Kasi po maliwanag po sa Bible na ang kautusan ay binigay po kay Moses. Ang sabi po dito, no, John chapter 1 verse 17, ang sabi po rito, ang kaligtasan daw po ay dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moses. Ngunit sa pamamagitan naman ni Jesucristo, dumating ang kagandahang loob ng Diyos at ang katotohanan. Dito natin nahahati na merong Old Testament at New Testament salvation. Oo, sa Old Testament, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos, sa pamamagitan ng kautusan. Ano ba ang kautusan? Eh di utos ng Diyos, common sense lang po yun eh. Okay? At ang paraan ng Diyos sa mga Hudyo, kailangan nilang sumunod sa kautusan sa pamamagitan din ni Moses. Pero pagdating po sa bagong tipan, iba na po. Sa bagong tipan, sa pamamagitan naman ni Kristo Jesus ay dumating ang kagandahang loob, biyaya po ang kaligtasan. Ang salvation po ay regalo. San sa Bible po yun? Sa Old Testament, hindi libre ang kaligtasan. Sa New Testament, libre ang kaligtasan. Kanino? Ito po yung sa panahon na ho natin. Sa mga taong nasa bagong tipan, basa. Sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ito niyo, no, tingin ko mga kapatid na. Madali lang naman po maligtas mga kapatid. Ang sabi rito, no, pakita ko muna sa inyo ano ba ang nature ng kaligtasan sa bagong tipan. Sabi rito, no, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Pag sinabing kagandahan ng loob ng Diyos, ibig sabihin ang kaligtasan ay hindi galing sa atin, kundi regalo lang po ng Diyos. Pag sinabing kagandahang loob, regalo. Kung titingnan natin ito sa Tagalog, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Biyaya po ang kaligtasan. Ayan no, letra por letra ang kaligtasan po ay pamamagitan lamang po ng biyaya. Okay? O kagandahang loob. Balik tayo dito, no. Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Maliwanag dito na ang kaligtasan, it requires only one. Only one. Wala kang gagawin, but only one is to believe.
To believe what? To believe Jesus, what He's done on the cross. Napakadali lang po ng kaligtasan sa mga nakikinig po sa akin. Huwag ko kayo maniwala sa reliyon na marami pang dapat gawin. Magpa-membership, magpumasok sa iglesia, kung ano-ano pa mga pinagtuturo po ng religion. That is a big, big lie. Ang totoo pong kaligtasan po ay na kay Kristo Jesus sa umagitan ng pananampalataya. Okay? Ito po yung masakit na katotohanan na tinuro sa atin ng reliyon na nakagisa natin mga reliyon na meron kang dapat gawin para maligtas. At sabi nga dito, dahil lamang sa pananampalataya. At sabi dito, no, at ang kaligtasang ito'y kaloob, regalo. Pagkaloob, regalo, kapag libre, wala kang gagawin, wala kang isusukli. Ang gagawin mo lang is tatanggapin mo lamang. Recipient, pag sinabing recipient, regalo, ang gagawin mo lang is tanggapin. Sa magitan ng pananampalataya, ang pananampalataya ay aksyon ng pagtanggap. Tinanggap mo lang. Okay? Ang pananampalataya po ay yung response mo doon sa biyaya ng Diyos. Wala ka nang gagawin eh. Regalo nang ang kaligtasan eh. Ay kaloob ng Diyos, no? At hindi sa pamamagitan ninyong sarili. So ang kaligtasan pala ay hindi mula sa iyo. There's nothing from you para kayo maligtas. Ano yun? Ang tinuturo ng religion sa atin, laging tayo may gagawin. Ano tinuturo ng religion sa atin? Kailangan magpabautismo ka para maligtas. Kailangan pumasok ka sa iglesia, magpa-member ka, sumunod ka sa Diyos para maligtas. Those are a big, big lie. Ang kaligtasan dito ay hindi po sa pamamagitan ng iyong sarili. Hindi galing sa iyong sarili. Verse 9, hindi ito bunga ng iyong mga gawa kahit walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Pag napunta ka ng langit, iisa lang ang sasabihin ng tao, ba't ka naligtas? Ba't ka naligtas? Ang sasabihin ng tao, naligtas kasi ko dahil lamang doon kay Kristo. Dahil doon sa nakaupo sa trono. Kasi tingnan nyo, kung ang kaligtasan ay depende sa iyong mga gawa, maraming mayabang sa langit. Ngayon pag nasa langit ka, pag ang kaligtasan ay ayon sa gawa, maraming magsasabi sa langit, kaya ako naligtas kasi pumasok ako sa iglesia. Kaya ako naligtas kasi sumunod ako sa Diyos. Kaya ako naligtas kasi nag-ministry ako, nagpastor ako, nag-speaking of tongues ako. Kaya ako naligtas kasi nagsisimba ako linggo-linggo. Di ang daming mayabang sa langit. Pero hindi po doon ang kaligtasan. Napakadali na po ng kaligtasan. Ang tanging magagawa mo lang sa kaligtasan is tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat ito ay kagandahang loob, regalo, at hindi ito bunga ng iyong mga mabubuting gawa. May magtatanong sa akin, ibig sabihin, Pastor Edwin, mag-aabuso na ba tayo? Ibig sabihin, kung ang kaligtasan pala ay libre, mangmamanyak na ba tayo? Manggagahasa na ba tayo? Magnanakaw na ba tayo? Mangangaluwa na ba tayo sa asawa natin? Kung yan ang gusto nyo, edi bahala kayo. Tingnan natin kung hindi makakalaboso kayo. Subukan nyo mga luwa. Mga kalaboso kayo. Subukan nyo magnakaw. Makukulong kayo. Subukan nyo mang-rape. Marami mga pilosopong ganyan. Wala na tayong gagawin. Wala na. Hindi. Meron. Ang sabi rito, pagkatapos mamaligtas, ito yung mangyayari. Ang sabi ni Pablo, iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ano yung layunin na ito? Na maligtas daw tayo dahil sa biyaya ng Diyos. So, magitan ng pagtanggap natin ng ating pananampalataya. At pagkatapos mo manampalataya at mamaligtas, nandun pa rin yung paggawa ng mabuti. Oo, ligtas ka nga, pinatawad ka nga, pero kapag nakagawa ka ng mali, kanino ka mananagot? Sa tao. So, ibig sabihin mga kapatid, ang Christianity hindi nagtuturo ng pag-abuso sa kasalanan, kundi ito'y katotohanan na ang dahilan kung ba't tayo gumagawa ng mabuti dahil tayo naligtas muna. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos. Okay? So, that is the nature of salvation. Ngayon ang tanong, paano mo tatanggapin tong salvation na to? Paano mo to pananampalatayanan? Yun ang tanong dito Merong good news, ito yung sinabi ng ating Panginoong Yesus. Sabi rito, sa Matthew chapter 26, verse ito.
Kung naalala nyo, si Jesus Christ, bago siya mamatay, doon sa upper room, gabi to, no, banal na hapunan. Alam nito ng lahat, may Last Supper, banal na hapunan. Dito nyo malalaman kung ano ang tunay na salvation. Ang salvation na ito ay sinabi na ni Christ dito pa lamang sa The Lord's Supper. Sikat na mga painting na to, no, nila Leonardo da Vinci na si Jesus Christ naghahati ng tinapay at alak at binibigay sa 11 alagad. Ito po yun, dito po sinabi ni Jesus Christ kung paano po kayo maliligtas. Basa. Basahin natin ang istorya. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Simbolo lang po yung tinapay, guys, ha? Hindi po sinasabi ni Christ na katawan niya yun. Simbolo lang po yung ginagawa niya. Verse 27, pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at binigay iyon sa kanila. Sinabi, uminom kayong lahat. Ano daw yung ibig sabihin ni Christ doon? Sapagkat ito ang aking dugo. Ang alak po ay hindi dugo, simbolo lang po yun. Pero sabi ni Christ, sapagkat ito ang aking dugo at pinapagtibay nito ang bagong tipan. May bagong tipan si Kristo sa mga mananampalataya. May bagong tipan ang Diyos sa atin. May tipan ang Diyos sa atin. Ano daw yung tipan na yon? Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. So ang ibig sabihin pala, ang bagong tipan ng Diyos sa tao ay simple lang. Tanggapin nyo lang ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kasi tingnan nyo, no, ang sabi sa Bible, lahat ng makasalanan ay mapupunta sa impyerno. Lahat. All sinners go to hell. Okay? Sa Romans chapter 6, verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran sa kasalanan. Ang kasalanan na hindi mabayad-bayaran natin ay kailangan bayaran. Kaya ang ginawa ni Kristo, imbis na ikaw ang magbayad sa impyerno, guys, justified na tayo mapunta ng impyerno dahil sa ating kasalanan. Nanamanan natin kay Adan at Eva. Pero sabi dito, no, ang good news, ngunit libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So si Kristo pala ang susi para maligtas ka. Napakadali lang po ng kaligtasan. Nasa pananampalataya lamang po sa ginawa ni Kristo. Ano ba yung ginawa ni Kristo? Nung siya'y napako sa krus. Para daw bayaran ng ating kasalanan. Kasi sabi rito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngayon, ang tanong kasi rito, paano ka ba naging makasalanan? Okay? Ano ba kasalanan mo? Ang sabi sa Bible, bata pa lang tayo, makasalanan na. At sabi sa Romans chapter 5, verse 12, saan sa Bible na lahat tayo makasalanan dahil ka Adan? Linaw, oh. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa umagitan ng isang tao. Sino yung tao na to? Si Adan. Bible verse may sabi. At sa umagitan ng kamatayan, pumasok sa umagitan ng kasalanan. Dahil sa pagsuway ni Adan, namanan natin ang kasalanan na ito. Kung titingnan natin to sa Greek, ang kasalanan dito ay hamartia. Pag sinabing hamartia, hindi ikaw may kagagawan yan. Tatak na sa iyo pagiging makasalanan dahil ikaw ay under sa lahi ni Adan. Sabi rito, no, lahat ng tao, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa umagitan ng isang tao. Lahat tayo ay nakay-Adan. Kaya tayo tinawag na makasalanan. Ang sabi dito, dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. Pag sinabing ang lahat ng tao ay nagkasala, kapag ang isang tao ay namatay, punta ng impyerno. Pero to guys, so Bible sa Bible, by its context, hindi basta lang ako dumadampot ng verse. Sinasabi rin mismo, sabi sa Bible, lahat na tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ng katulad. Nalanta na tayo na lahat na gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malalakas na hangin ating kasamaan. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng tao sa mata ng Diyos ay marumi. Ibig sabihin, walang pagkakaiba ang taong pumapatay ng tao sa taong nagsisimba. Tao pala simba, isang tao naman makasalanan, palainom,
Ngayon ang tanong, sino mas banal sa kanila? Sino mas banal? Walang mas banal sa kanila. Sa mata ng Diyos, makasalanan pa rin sila. Bakit? Ang linaw dito lahat daw na mabubuting gawa raw natin, maraming basahan ng katulad. So, ibig sabihin, kahit magpakabait ka pa, kahit ba ikaw ay pinakamabait na tao sa buong mundo, yung mabubuting gawa mo ay maraming basahan pa rin. Sino may sabi? Ako ba? Si Isaiah may sabi, Bible eh. So, ibig sabihin mga kapatid, pinoprogram ko sa isip nyo, ayon sa Bible na wala kang magagawa para maligtas. Kailangan mo sino? Kailangan mo si Kristo. Madumi tayo sa mata ng Diyos. We need Christ. We need our Savior. Pero ang good news, etong Kristo na to, ano ang ginawa niya? Sabi sa John chapter 3, verse 16, sabi rito, no, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kasama tayo dito, no, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang, ano daw, pumasok sa iglesia, ano, kung sino mang gumawa ng mabuti, yung ba't sinabi? Ano sinabi? Yung bang magkursilyo ka? Ano yung sabi? Yung mating ka ng simbahan? Magpastor ka ba? Hindi. Ang sinabi lang dito, ang sino mang sumampalataya. Kanino? Sa Kanya. Sinong Kanya to? Kay Kristo Jesus na anak. Ano daw mangyayari sa iyo ay hindi ka mapapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tapos, wala ka nang gagawin. May buhay ka na ng walang hanggan. Ito pa yung pangako ni Kristo mga kapatid. John chapter 6 verse 40. Ano ang pangako ni Kristo sa mga mananampalataya sa Kanya? Ang sabi dito, no, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumikilala at sumampalataya sa iglesia ba? Sa iglesia ni Kristo ba? Sa iglesia ba ng Romano Katoliko? Sa mga born again ba? Sa pastor ba? Kanino ka mananampalataya? Sa anak, si Kristo Jesus ay magkaroon ng buhay na ano, pansamantala ba yung buhay? Hindi, buhay na walang hanggan nga eh. Walang katapusan. At sila ay muli kong bubuhayin sa uling araw, pangako yan ng Diyos sa iyo. So anong gagawin mo? Tanggapin mo to. Tanggapin mo tong covenant na to. Ano yung covenant na to? Basa ulit tayo sa kanina. Matthew chapter 26 verse. O to, sapagkat ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang bagong tipan. Ang aking dugo ay mabubuho sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Ang kaligtasan po ay naandito. Tanggapin mo yung alok ni Kristo to, itong bagong tipan. Ito yung saro. Kaya tayo nagkakaroon ng communion para maalala natin yung covenant na yan. Pag sinabi pong covenant, pag sinabi pong tipanan ayon sa Bible, tipan to ng Diyos. Ang covenant na to ay ang Diyos Ama at ang Diyos Anak lang ang nag-usap. Wala ho tayo diyang kinalaman. Ang tanging gagawin lang natin is panampalatayanan yung pagpapatawad na ginawa ni Kristo. Para maligtas ka, panampalatayanan mo to na si Kristo ay may kakayanang kang patawarin sa iyong mga kasalanan. Okay. Ano ibig mo sabihin, Pastor Edwin, na kasalanan? Hanggang kailan tong kasalanan na ito? Dapat mong panampalatayanan yung sinasabi ng Bible na ang sino mang manampalataya sa Kanya ay pinatawad forever. Minsan lamang pumasok si Kristo. Sino bida? Si Kristo. Sa dakong kabanal-banalan at sapat na daw yun eh. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi sarili niyang dugo, yung kamatayan niya para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang kailan daw yung kapatawaran ng kasalanan? Magpakailanman, forever. Pag sinabing forever, walang katapusan. Ibig sabihin, ang covenant na inaalok sa atin ni Kristo, yung kapatawarang walang katapusan. Dapat daw paniwalaan mo yun. Panampalatayanan mo na may kakayanan siyang patawarin ang iyong kasalanan
ng walang katapusan. Ano ibig sabihin ng walang katapusan? I-identified natin. Pag sinabing walang katapusan, ibig sabihin bayad ang iyong kasalanan, future sins. Hindi mo pa nagagawa ang kasalanan, bayad na po yun. Yan ang masakit na katotohanan.